Nagsimula ang pelikula sa morgue, kung saan inilipat ni Amy ang isang bagong katawan patungo sa scale room. Napansin ng katrabaho niyang si Seth na may suot na maskara ang katawan at inisip niyang biktima ito ng sunog. Inalis ni Seth ang maskara at sinabi kay Amy na maaari siyang umalis ng maaga para sa kanyang kaarawan. Sagot ni Amy, mananatili siya ng 10 minuto upang makipagkita sa mga kaibigan at mag-inom. Nagulat si Amy nang bigyan siya ni Seth ng cake na hugis kabaong bilang regalo, at nagpasalamat siya rito sa pamamagitan ng isang yakap. Inanyayahan niyang sumama si Seth, pero tumanggi ito dahil sa kanyang night shift. Binati ng kanilang boss na si Holden, na gumagamit ng wheelchair, si Amy ng maligayang kaarawan at sinabi niyang tapos na ang kanyang shift. Hiniling ni Amy ang kanyang cellphone mula sa safe upang maiwasan ang pagkuha ng mga larawan ng mga katawan ng patay. Biglang nag-play ang balita tungkol sa isang mass murder sa Blackwell Hotel, na pinaniniwalaang gawa ng God's Hand Killer. Di nagtagal, tumanggap si Holden ng tawag mula sa mga awtoridad na nagsabing 9 na katawan mula sa crime scene ang ipapadala sa morgue. Imbes na umalis, nagdesisyon si Amy na manatili at tumulong. Lumabas siya ng kwarto upang tawagan ng mga kaibigan at ipaalam ang pagbabago ng plano. Pabalik sa opisina, banibiro ni Holden si Seth tungkol sa takot nitong magtanong kay Amy para makipag-date. Samantala, nag-iwan si Amy ng voicemail kay Tamara, sinabing hindi na siya makakapagkita sa kanila. Pagkatapos ng tawag, ibinalik ni Amy ang kanyang cellphone kay Holden. Sa ambulansya, sinusubukan ng mga paramedic na buhayin ang isang lalaki. Tinanong ng isang babae kung dapat ba nilang iligtas siya, ngunit hindi nagtagal. Idineklara nilang patay na siya at dinala sa morgue. Habang naghihintay sina Amy at Seth para sa huling delivery, dumating si Jacob Goodnight, na pinaniniwalaang siya ang killer ng mga pagpatay sa Blackwell Hotel, habang ipinapasok nila ang katawan sa elevator. Nang magsara ang mga pinto, may nahulog na bagay si Seth kaya naiwan si Amy mag-isa. Pagbukas ng mga pinto, nagulat si Amy nang biglang sumulpot si Seth mula sa likod niya sa scale room. Pinagmasdan nila ang katawan ni Jacob at napansin nilang ito ay may bigat na 320 pounds at may taas na 7 talampakan. Biglang nakarinig si Amy ng tunog na parang pag-ubo mula sa katawan. Lumapit siya at nabulabog ng sumabog ang dugo mula sa bibig ni Jacob at tumalsik sa kanyang mukha. Ipinaliwanag ni Seth na ito ay tinatawag na death rattle, at binigyan siya ng bandage para maglinis. Inutusan siya ni Seth na bumalik na sa opisina habang tinatapos niya ang trabaho. Habang naglalakad si Amy sa hallway, narinig niyang tinatawag siya mula sa isang kwarto na puno ng mga katawan na natatakpan ng puting sheet. Biglang umupo ang 4 na katawan sa kanilang mga mesa. Napagtanto ni Amy na ang kanyang mga kaibigan, sina Carter, Tamara, Kayla, at ang kanyang kapatid, ay nandoon upang magdaos ng isang surprise party para sa kanya. Dumating si Holden at ipinaliwanag na pinayagan niyang maganap ang party sa morgue. Ininform niya ang grupo na kailangan nilang ibigay ang kanilang mga cellphone at itago sa safe upang maiwasan ang pagkuha ng larawan ng mga katawan. Nagkomento si Amy sa kanyang kapatid na hindi niya inaasahan na nandoon siya, na nagpapakita ng tensyon sa pagitan nilang dalawa. Inisip niyang si Tamara ang nagsuggest ng party sa morgue dahil sa kanyang matindi na pagkahumaling sa mga patay. Dumating si Seth at ipinakilala siya ni Amy sa grupo. Ilang sandali lang, nilapitan ng kanyang kapatid si Seth at nagbigay ng pahiwatig na nararapat kay Amy ang higit pa kaysa magtrabaho sa morgue tuwing gabi. Napansin ni Amy na biglang umalis si Seth sa party, kaya't napagtanto niyang siguro ay ininsulto siya ng kapatid niya. Habang nangyayari ito, si Tamara ay nakaupo sa kandungan ni Holden, sabik na nagtatanong tungkol sa detalye ng insidente sa Blackwell Hotel. Nang malaman niyang ang katawan ng killer ay nasa morgue, sinabi niya kay Carter na gusto niyang makita ito. Nagkunwari sila na kailangan nilang gumamit ng banyo at iniwan ang party upang mag-imbestiga sa morgue. Nagkaroon ng tensyon sa pagitan ni Amy at ng kanyang kapatid na si Will. Kinompronta siya ni Amy tungkol sa sinabi ni Will kay Seth. Ipinahayag ni Will ang kanyang pagkadismaya na iniwan ni Amy ang medikal na paaralan at nauwi lang sa isang mababang sahod na trabaho sa morgue. Sumagot si Amy na hindi siya nabubuhay para sa approval ng kanyang kapatid o ng kanilang ina, at mahal niya ang kanyang trabaho.
Galit na umalis siya, at nang subukang sundan siya ni Will, sinabi ni Kayla sa kanya na bigyan na lang siya ng space. Samantala, si Seth ay patuloy na nagtatrabaho, bumubulong mag-isa habang pinapump ang ambolmong fluid sa katawan ng isang namatay. Pumasok sina Tamara at Carter sa silid kung saan nakalagay ang katawan ni Jacob. Sa kabila ng mga alalahanin ni Carter, umupo si Tamara sa ibabaw ng katawan ni Jacob at ipinaliwanag na nabasa niya online ang tungkol sa mahirap na pagpapalaki sa kanya. Ayon sa mga ulat, ang kanyang ina, na isang relihiyosong fanatic, ay tinorture siya at ikinulong sa isang hola noong bata pa siya. Habang hinahalikan ni Tamara si Jacob sa labi, sinabihan siya ni Carter na mag-ingat, ngunit tinukso siya ni Tamara na nagseselos siya. Nag-umpisa silang magpakita ng pagpapalagayang loob, ngunit patuloy na nakatingin si Tamara sa katawan habang nangyayari ang lahat. Sa scale room, napansin ni Amy na nawawala ang katawan ni Jacob. Napansin ni Will ang dugo sa pinto ng mortuary cabinet. Nang buksan nila ang mortuary cabinet, natagpuan nila ang katawan ni Carter na walang buhay sa loob. Bigla na lang, nawalan ng kuryente, at ang buong morgue ay napuno ng dilim, na nagdulot ng takot at kaba sa lahat. Sinuri ni Seth ang ambolmong machine at napansin niyang gumagana pa rin ito kahit na nawalan ng kuryente. Nagmungkahi si Will na tawagan na ang pulis, ngunit pinaalalahanan siya ni Amy na ang lahat ng kanilang mga cellphone ay nakalock sa safe sa opisina ni Holden. Bago sila umalis upang hanapin si Tamara, kumuha si Will ng scalpel mula sa mesa. Habang dumadaan sila sa hallway, natagpuan nila ang naglalakad na si Holden, na hinihingal at malapit ng mamatay. Humingi ng tawad si Amy, at hindi alam kung paano siya matutulungan. Samantala, sinuri ni Seth ang fuse box at napansin niyang wasak na ito. Nagtulungan silang maghanap at natagpuan nila ang nagpapanik na si Tamara. Sinabi ni Tamara na buhay pa si Jacob Goodnight at ipinaliwanag niyang maaaring nagagalit ang killer sa kanila dahil nakita sila nitong nagmamahalan malapit sa katawan ni Jacob. Habang naghahanap, nahulog ni Seth ang kanyang mga susi, at nang itaas niya ang kanyang mata, nakita niyang hawak ni Jacob ang isang curved machete, nakatayo sa harap nila. Nakarating sina Amy, Will, at Tamara sa isang nakasarang pinto na nangangailangan ng security key at naramdaman nilang trapped sila. Biglang lumitaw si Seth sa kabilang bahagi ng pinto at ginamit ang kanyang susi upang makasama sila. Sandali lamang, tumagos ang braso ni Jacob mula sa basag na salamin at hinawakan si Seth. Sa kabila ng panganib, nakatakas sila at mabilis na nakalabas habang walang kahirap-hirap na pinatumba ni Jacob ang pinto. Naghiwalay ang grupo, nagsama si Seth at Tamara, ang magkapatid ay nagtago sa isang silid, habang si Kayla ay napag-iwanan at napunta mag-isa sa ibang parte ng morgue. Hindi alam ni Kayla na si Jacob ay naruroon sa loob ng banyo, naghihintay na umatake. Pumasok si Kayla sa isang banyo at agad na isinara ang pinto, nilock ang sarili mula sa killer. Ngunit hindi nagtagal, hinawakan siya ni Jacob at sinakal, pagkatapos ay itinulak siya sa sahig. Habang nakatayo siya sa ibabaw ni Kayla, napansin ni Jacob ang kanyang refleksyon sa salamin. Nagbalik sa kanyang alaala ang mga turo ng kanyang ina, na naging dahilan ng kanyang pagkakaroon ng karahasan at pagpatay sa Blackwell Hotel. Nagsimula siyang mag-alinlangan at mag-struggle sa mga alaala, ngunit hindi rin niya maiwasang magtanong kung bakit ang isang makasalanan tulad ni Kayla ay karapat-dapat pang tumanggap ng awa mula sa Diyos. Habang pinapanood niyang hinihingal at kumuha ng huling hininga si Kayla, natanong siya kung may tunay na kaligtasan para sa kanya. Pinayuhan ni Seth si Tamara na tumakas sa pamamagitan ng East Airwell, ngunit pinili niyang manatili at hanapin si Amy. Sa kasamaang palad, nang makarating sila sa exit, nahanap nilang nakaharang ang isang chain cable na inilagay ni Jacob. Dahil dito, nagtago sila sa isang silid. Sinabi ni Seth kay Tamara na magtago sa likod ng isang shelf, habang siya ay nagtago sa ilalim ng isang operating table. Pumasok si Jacob sa katabing silid, at nakita siya ng magkapatid sa pamamagitan ng salamin na nahahati. Napansin ni Amy na ang kanyang mga kaibigan ay nasa panganib, kaya't nagmamadali siyang kumalabog sa salamin upang makuha ang pansin ni Jacob. Sinubukan ni Tamara na tumakas, ngunit sinaksak ng killer ang kanyang leeg. Sinaksak si Tamara gamit ang machete, na nagresulta sa kanyang kamatayan. Si Will ay binasag ang salamin na partisyon gamit ang isang upuan, at tumalon si Seth papunta sa kabilang kwarto.
Habang sinusubukan nilang tumakas, winasak ni Jacob ang pader at hinawakan si Will sa leeg. Tumanggi si Amy na iwan ang kanyang kapatid, ngunit pinilit ni Will na magpatuloy siya. Sinaksak ni Will si Jacob gamit ang scalpel, ngunit piniga ng killer ang kamay ni Will at sinaksak siya sa dibdib. Nakahanap si Amy at Seth ng ibang daanan, ngunit nadiskubre nila ang katawan ni Kayla na nakabitin sa mga kadena malapit sa pinto, at narinig nila ang mga sigaw ni Will. Pinilit ni Amy na bumalik upang iligtas siya at kumuha ng martilyo mula sa isang emergency case. Bumaba sila ni Seth sa mas mababang palapag kung saan natagpuan nila si Will na nakatali sa isang operating table. Habang sinusubukan nilang palayain siya, nakiusap si Will sa kanila na tumakas na. Biglang isang electric knife ang tumusok sa dibdib ni Will, at binangga ni Jacob ang mesa, ipinakita na siya pala ay nagtago sa ilalim nito. Nakipaglaban si Amy kay Jacob, ngunit nasugatan si Seth ng electric knife. Nagtago sila sa isang pader na may bakod, ngunit madali lang na nawasak ni Jacob ang gate. Lubos na nadismaya si Amy habang iniisip ang kanyang mga kapatid at mga kaibigan na lahat ay pumanaw na. Pinatapang siya ni Seth, nangako na magsasama sila at makakalabas ng buhay. Nakatingala sila sa isang nakasaradong gate at nahanap ni Amy ang susi, ngunit pagdating nila sa isang embalming room, nahabol sila ni Jacob. Kailangan ni Amy na pigilan ang pagdudugo ni Seth, kaya't tinanong siya ni Seth kung bakit siya umalis sa medical school. Inamin ni Amy na iniwan niya ito dahil lahat ng tao ay mapupunta sa morgue. Pagkatapos, tinanong ni Amy si Seth kung mayroon siyang wallet, at nagbiro si Seth na wala ng laman iyon. Binubuli ni Amy si Seth tungkol sa kanilang date at sinabi sa kanya na kagatin ang wallet upang hindi marinig ang sigaw dulot ng sakit. Naglagay si Amy ng flammable substance sa sugat ni Seth at sinindihan ito upang tumigil ang pagdudugo. Sinubukan niyang buksan ang isang bintana, ngunit kalahating bukas lang ito. Ipinilit ni Seth na tumakas siya sa pamamagitan ng bintana, kahit na tumutol si Amy. Naghalikan sila, at bago si Amy dumaan sa bintana, nagpasya siyang bumalik sa loob ng gusali nang marinig ang pagdating ni Jacob. Binangga ni Jacob ang salamin, kaya't napilitan silang magtago sa isang pader. Naalala ni Amy ang isa pang exit, kaya't nagmadali silang tumakbo patungo sa isang pinto sa kabilang bahagi ng gusali. Ngunit bigla na lang lumabas ang braso ni Jacob mula sa pader at sinaksak si Amy gamit ang machete. Sinubukan ni Seth na kunin ang machete, ngunit tinapakan ni Jacob ang kamay niya. Ibinangga ni Jacob si Seth sa pader at habang gumagapang pabalik patungo sa embalming room, hinila siya ni Jacob papasok. Hinagis ni Jacob si Seth sa sahig at nagsimula siyang dumulas sa sahig, na nagdulot ng mga garapon na bumagsak at tumama sa kanya. Nakabangon si Seth, ngunit ibinagsak siya ulit ni Jacob at tumayo sa ibabaw niya. Habang inihahanda ni Jacob ang machete upang saksakin siya, mabilis na kumuha si Seth ng isang karayom mula sa embalming machine at ini-inject ito kay Jacob gamit ang embalming fluid, na nagpapahina sa kanya. Si Jacob ay nagsimulang mag-alsa at magkalikot, hanggang sa tuluyang mamatay siya habang ang dugo at mga likido ay dumuloy mula sa kanyang katawan. Pagkatapos, bumalik si Seth sa katawan ni Amy, isinara niya ang mga mata nito at hinalikan siya ng paalam bago umalis palabas ng gusali. Habang nagmamaneho si Seth palayo, huminto siya upang buksan ang gate at napansin niyang nakabukas ang pinto ng backseat ng kanyang kotse. Biglang si Jacob ay sumulpot mula sa dilim, hinawakan ang ulo ni Seth, at ipinasok ang mga daliri nito sa mga mata ni Seth. At dito na matatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ang video na ito, siguraduhin tingnan ang iba pang recap videos at mag-subscribe para sa iba pang content, mag-iwan ng komento sa ibaba, at magkita-kita tayo sa susunod na video.